Good morning guys. Welcome sa aking channel. This is Nalski TV. First upload ko ngayong 2024 after isang buwan na pamamahinga, more than 1 month. Dahil sa sobrang daming trabaho, sobrang dami, grabe. Maraming trabaho. So again, welcome po sa aking channel. This is Nalski TV, ang Bicolanong vlogger. So welcome sa isa na namang pasyal serye na gagawin ko. Today is Saturday morning. The time check is 6:30. Andito ako ngayon sa Riga, Dubai. Dito ang starting point ko. So, punta ako ng Mina Rashid Marina. Ito sa left side ko guys is yung night market Riga ng Riga. Napaka busy nito pagkagabi. So ang weather ngayon na Saturday morning, malamig. Pero carry lang, kaya lang. Madilim pa. Pataas na rin ang araw. So ang daan ko, starting point from sa bahay, dito ako dumaan sa Riga Street. Dadaanan ko ang Union Square or Union Metro Station. Then dadaan ako ng Dubai Creek, and then aakyat ako ng Infinity Bridge. Tatawid ako ng Infinity Bridge, then dire-diretso na yon sa Mina Rashid Marina. Diretso, kaya pa. So, andito tayo sa Union Metro Station. Isa sa pinakamalaking metro station sa Dubai. Dito pwede kang mag-exercise, mag-jogging, mamasyal. Yan. Marami na rin exercise. Guys, hinto muna tayo. Natanggal yung aking reflector vest. Tara. Ayan guys, andito na ako sa Dubai Creek. So babagtasin ko lang tong Dubai Creek, dire-diretso lang to.
Sa pinakadulo is yung Infinity Bridge. Tatawid tayo doon. Then pagkababa natin, dire-diretso na yon to Mina Rashid Marina. Maganda rin magbike papuntang Mina Rashid kasi walang sasakyan masyado doon. Maluwag na maluwag ang daanan. Daming uwak oh. So guys, sa episode na to, may sasagutin din akong tanong ng isang viewer natin. Kasi ang ginagamit kong pang vlog na camera is yung Insta360 camera, action camera. Gumawa na rin ako ng vlog niyan nung bumili ako ng Insta360 camera. So ang tanong ni Idol is, Lods watching from Qatar, tanong ko lang sana kung magkano lahat gastos nyo dyan at kumusta ang performance. Hindi po ba umiinit pag ginamit? Ayun. Tsaka, sir, magkano bili mo dyan sa Insta360 X3 at sa mga equipment? Okay, sasagutin natin yan. Dalawang tanong. Okay? For your kind information. Yan. So guys, andito ako sa Creek, Dubai. Ito yung old Dubai. Muntik na. Ito yung old Dubai Harbor. Andito yung bagsakan ng mga imported na gamit. Makikita nyo, ang dami dyan na aircon. So andito yung Apra Station. Ito yung mode of transportation nila noong panahon hanggang ngayon, yung bangka. Yan. Mga ganyan, Abra ang tawag dyan. Ang bayad dyan is 1 dirham lang. Hindi nagbago hanggang ngayon. 1 dirham lang yan. Ayan, daming gulong oh. Marami akong nakikitang aircon. So sa tingin ko in preparation for na yan, summer. So magtitinda na naman sila ng ibang style ng aircon siguro. Ang dami from doon sa simula na pagpasok ko ng harbor ng creek. Guys, dito sa bantang kanan ko, papuntang Infinity Bridge, ito yung Old Souk, Dubai. So andito yung mga lumang-lumang mga tindahan at bahay. So guys, andito na ako sa Dubai Gold Souk. So tatawid na tayo dito sa kaliwa. Malamig pala. Lalo na pag nasa open space. Malamig. So ayan na guys, malapit na tayo sa Infinity Bridge. Aakyat tayo sa elevator.
Nandito na tayo sa elevator. So time check guys, 7 o'clock. Magsi 7 o'clock. So umalis ako sa bahay ng 6:30. So almost 30 minutes papunta dito. Balayan lang yung takbo. Sakto lang. Yung bilis. Siguro mga 20 kilometers per hour. Andun na tayo sa Infinity Bridge. Yan. Guys, andito na tayo sa Infinity Bridge. Yan ang Infinity Bridge. Doon sa kabila ng Infinity Bridge, makikita nyo si Queen Elizabeth. Yung barkong Queen Elizabeth. Infinity Bridge. Doon sa kabila guys, merong nakadaong malaking barko. So bababa tayo dyan, dediretso tayo doon. Dediretso tayo doon. Madadaanan natin si Queen Elizabeth. Si Queen Elizabeth na ginawa ng floating hotel. Ayun. Ayan, nakababa na tayo ng elevator. So, diretso na tayo dito sa baba. So, napakalaking bridge nitong Infinity Bridge. Napakalaking tulong ito sa mga commuters. So, may liwanag na. 7 na, pero malamig pa rin. Kakaliwa tayo dito. Uy. Ay, sa kabila. Itong area guys, ang sinasabi ko na maganda practice magbisikleta. Kasi halos walang sasakyan dito. At napakahabang street o road ito papuntang Mina Rashid. Sa kanan ko guys yung nakita natin kanina sa tulay sa Infinity Bridge, yung malaking barko. So may malaking roundabout dito, kakaliwa tayo. Ito ang Port Rashid Customs Center. Dire-diretso to. So guys, doon tayo galing, Infinity Bridge. Tapos bumaba tayo doon. Ito na yung daan papuntang Mina Rashid. Tsaka ito andito yung mga cargo vessels. Ang daming mga katambak na sasakyan. Yan. Alas walang sasakyan dumadaan dito. Nakikita ko lang mga trailer trucks, sa yung mga pickup trucks na pang delivery. So diretso na tayo. So guys, yung haba na yung dinaanan natin is isang harbor. Merong private vessels, cargo ships, tsaka floating bridge yung Queen Elizabeth nga. Ayan. So, ayan guys yung Queen Elizabeth Floating Hotel.
Daming guests, daming sasakyan. Up, dito tayo, kaliwa. So ito na guys, yung Mina Rashid. Pagkatapos nito, may viewer tayo nagtanong kung magkano daw yung gamit kong Insta360 X3 action camera. Yan. Ito yung guys ang gamit ko. Yan. Tsaka kung ano yung mga accessories or equipment na dala ko at binili ko. So diretso lang tayo doon. Mina Rashid na siya. So ayan guys, yung Mina Rashid Marina. Yan. So dito mostly mga, so makikita nyo mga ano, maliliit na barko, private yan. So andito na tayo guys sa Mina Rashid Marina. So dito ko rin sasagutin yung katanungan ng ating viewer kung magkano ang Insta360 X3 at kung ano pa ang mga binili ko bukod sa camera. So guys, sa kanan ko yung mga private vessels, luxury boats. So hanap lang tayo ng pwesto kung saan tayo pwede makapag-vlog ng kaunti. Then after nito pupunta na ako ng Satwa. Doon ako mag small breakfast, first breakfast. Okay, dito tayo. Walang katao-tao. Guys, andito na tayo sa Mina Rashid. Walang katao-tao. Time check. Ano oras na? 7:30. Magsi 7:30. Almost 30 minutes din papunta dito. So andun yung Queen Elizabeth. Doon tayo galing. Ito mga private boats, luxury boats. Dito yung daungan nila. Isa to sa Marina ng Dubai. Meron pa doon sa may Jumeirah side, marami doon. So yun yung tanong ng ating viewer kung magkano nga bang Insta360 X3. So yung camera ko is binili ko noong 8 months ago. Yung presyo niya, chinek ko ngayon as of now 1,600 dirhams. I-convert mo sa pesos, times 15 mo na lang. So pag kinonvert mo in pesos, nasa 25,000 pesos. Yung camera lang yun. Ang kagandahan lang dito sa Insta360, navo-view mo yung buong 360 views mo. So makakapili ka ng view kung ano ilalagay mo sa vlog. Lakas ng hangin. So ano yung bukod sa camera, ano yung binili ko pang ibang accessories or equipment. So unang-una yung selfie stick niya. Ayan, selfie stick. Tsaka tripod. Yan. Yan, tripod. Tsaka yung kapitan niya sa bisikleta ko. Yan. Yan. Then meron din ako, siyempre lalagyan ng aking gamit. Pang selfie stick na may mobile camera holder. Pwede rin siya dito yung Insta360 ko. Ano pa ba? Extra battery. Yan. May extra 2 batteries ako. Yan. So pa isa-isa ko siyang binibili. So una, syempre yung muna, yung yung camera, selfie stick, tsaka yung tripod. Yan. Tsaga-tsaga muna.
tsaga-tsaga muna na paunti-unti nabibili yung ibang accessories na kailangan ko sa pagbablog. Sa ito pa yung iba na kasama nung binili ko yung Insta360 sa una kong vlog. Ito yon. Binili ko pala yung Insta360 sa online store dito sa UAE, sa Amazon UAE. Doon ko siya binili. Pati yung ibang mga accessories doon ko rin binili. Yung pangalawang tanong is gaano kaganda yung performance ng Insta360. So ito, personal opinion ko lang. Ang Insta360 X3 ang una kong action camera. Dati, ang ginagamit ko lang is yung mobile ko na magalaw. Kaya nag-decide ako bumili ng Insta360. So, okay naman na investment. Although hindi ako kumikita dito sa YouTube ko, wala pa. And hopefully darating ang araw na magiging hindi ko na siya part-time lang ginagawa. Sana maging full-time ko siya balang araw. Siguro nag-retire na ako dito sa abroad. Kasi pag uwi ko ng Pilipinas, iniisip ko baka mag-business or eto nga, baka mag-vlogger din ako. So pinag-aaralan ko pa rin yung paano mag-vlog, paano mag-edit, paano mag-upload, lahat. Kahit busy tayo sa work, nag-spend tayo ng kaunting oras para pag-aralan to. Yung performance nung Insta360, sinubukan ko na siya nung unang-una. Naka-on siya for 1 hour. Umiinit siya normally kasi syempre may baterya. Normal yun sa isang battery. Hindi ko masasabi sa ibang mga action camera. Actually, tatlo yung choices ko na bibilhin na camera. Una is yung Insta360, pangalawa is GoPro, pangatlo is yung DJI action camera. Yung tatlong yun maganda. Kaya lang naisip ko, since nga gusto ko maipakita yung ibang views around sa akin, 360 nga, naisip ko muna yung Insta360 para hindi na ako galaw ng camera pag single view yung action camera na binili ko. So tulad nito, nakatayo lang ako dito, papaikutin ko lang yung camera doon sa editing portion. So makikita nyo yung 360 view ko. Kung ano nakikita ko, nakikita nyo rin. Pag pinaikot ko yung camera sa editing portion, malakas ng hangin. Ayan. So yun. So far so good ang review ko sa action camera na to. So depende yun sa point of view nyo, kung ano yung gusto nyong ipakita, kung anong gusto nyong ipalabas sa inyong YouTube channel. Okay? So ayan, andito pa rin tayo sa Mina Rashid. Mamaya alis na rin ako, papunta ako ng Satwa, papunta doon. Malapit din dito, mga ilang minutes lang doon ako mag-aalmusal. So again, ito yung first video ulit ngayong 2024 after na more than 1 month na pagpapahinga, gawa ng medyo may maraming trabaho ng December. So ayan. So hopefully sunod-sunod naman yung aking pagbablog, ang pag-ride ko ng bisikleta. Habang malamig pa, malapit na rin kasi yung summer. By March magsisimula na yung mag-change weather kasi magra-Ramadan na rin. Ayan. Maaga yung Ramadan ngayon, March yung simula. So anyway, kahit summer naman, maganda rin naman mag-bike eh. Mas maganda yun kasi para pawisan mas pawisan ng madami compared na pag taglamig, pinapawisan ka pero pag natuyo, delikado rin. Delikadong magkasakit. So ayan. So sana nasagot ko ng maayos yung tanong nyo. Yung dalawang question, sana malinaw. Tsaka guys, yung accessories,
kahit pa isa-isa lang muna yung pagbili nyo, gamitin nyo muna yung bilhin nyo muna yung importanteng accessories. Okay? At saka bilhin nyo yung medyo mura, wag na yung sa accessories yung medyo mura, wag na yung masyadong mahal. Kasi yung camera pa lang mahal na. So napakalaking investment na yan, na camera yan. Tapos alagaan yung camera. Kasi nga napakamahal, mahirap pag nasira, papaayos mo na naman. Mahal din yung magpapaayos. Yun. So may mga nakikita na kung dumadating dito mga may-ari ng barko, siguro mag-fishing sila ngayon, pupunta sila doon sa dagat, papunta doon. Ayun. So ayan guys, dito ko na tatapusin yung aking vlog. At salamat at nakarating ka sa ending ng aking vlog. Salamat sa suporta kung ikaw ay consistent viewer ko. And sa mga bago sa aking channel na nakapanood nito, hopefully po kayo, mag-subscribe, press the notification bell. Please like na rin po yung video na to if nagustuhan niyo yung topic o nagustuhan niyo yung episode ngayon, and paki-check na rin ng mga previous episodes ko, and hopefully marami pa akong magagawang okay na vlogs, and maraming salamat sa muli. Ito po si Nalski TV, ang Bicolano Explorer. Maraming salamat sa panonood. Mabalos po sa Indogabos. Until next time, bye bye po. See you in the next episode. You were shooting pool, we were taking shots under the dim lights. Got a little smile.